na si Attorney Larry Gadon naglabas ng sama ng loob. Hindi po yung pumunta ng CR at nagalulo. Hindi po ganun. Attorney Larry Gadon naglabas ng sama ng loob na hindi po pumunta ng CR ha. Tatak RMN daw, sabi ng pinsan. Tatak RMN Rupel Fernandez Banyok. Binanatan ako. Di ba? Sa RMN, lakas mambanat niyan. Eto pakinggan ninyo Larry Gadon, gigil na gigil sa Supreme Court. Pakinggan ninyo to mga kababayan. Ito. Wait lang mga kababayan kasi wala palang volume. Galit na galit si Larry Gadon. Pakinggan ninyo. Dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. Diba? Totoo naman, sabi ni Attorney Larry Gadon. Nagsabi lang si Attorney Larry Gadon, mga bobo! Umiinom kayo ng tubig, nasa plato, mga bobo! Mga DDS, mga bobo! Mga literal na bobo, tanga-tanga! Mga bobo, diba? Gumaganon siya. Dinisbar siya ngayon ng Supreme Court. Pero si Sara, anong ginawa? Putang ina ninyong lahat! Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos, naalala mo pa ba na binigyan mo ako ng sobre na may tatak DepEd? Putang ina ninyong lahat. Huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na ako. Na kapag ako namatay, patayin niya si Bongbong, si Martin at si Lisa. No joke? No joke! Bakit hindi dinisbar? Pero si Gadon na ang sabi, mga bobo, mga tanga-tanga, mga bobo. Bakit siya dinisbar? Totoo naman talagang bobo, mga DDS. Tuta daw ng Supreme Court, tuta daw ng Duterte, ang Supreme Court. Anong sabi ni Gadon? Ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Galit na galit yung security guard kita mo Attorney Larry Gadon ala na wala. Kita mo Attorney si Sikyo nagagalit na sa'yo. Sabi niya, ano ito pinag-inaaway ni Attorney Gadon dyan? Reporter ba yan? Sakalin ko sa ngalang-alayan. Diba? Halata daw. Natuta ng mga Duterte itong Supreme Court. Bakit? Kung siya nga daw dinisbar, nakababa lang naman daw ng rason, pero si Sara katakot-takot na mura at banta sa presidente, hindi dinisbar, kaya tuta daw ng Supreme Court. Ang mga ng mga Duterte ang Supreme Court. Ito totoo lang mga kababayan, ano bang sabi ni Gadon? Ang gwapo talaga ni Almario talaga. Almario, nahimik ka dyan. Makikita din tayo dyan sa inyo. Ito Gadon. Nagmura. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Mga bobo! Mga bobo! Ang violations ni Sereno. Ang bobo! Maliwanag. Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Ginang-ina mo! Kita nyo? Mga bobo! Mga bobo! Ang violations ni Sereno. Ang bobo! Maliwanag. Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Diyan ang kadahilanan mga kababayan na nadisbar siya. Kasi nga, yung patungkol kay Maria Lourdes Sereno ba, na dating justice, Lourdes Sereno, na parang binatikos niya. Kaya syempre, nasa justice yun, nasa Supreme Court. Ayun, na-disbar nga naman yung lolo ninyo.
Pero i-compare natin ito na si Larry Gadon nagbigay lang ng suggestion or suggestion patungkol sa kaso ni Maria Lourdes Sereno sa kanyang pagkaano ata yun, parang tinanggal siya, pinalitan, parang may something. So na-disbar nga si Gadon. So ngayon, kay Sara naman tayo. Bakit hindi daw dinisbar ng Supreme Court si Sara? Kung ito naman ang sinabi. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Okay lang si Gadon kasi nagmura siya sa mga viewers, sa mga tao. Ang minura niya. Ito kasi, iba ang kay Sara. Yung mga matataas na high-ranking official maliban kay Lisa. Asawa pa ng presidente. Tapos hindi dinisbar? What kind of constitution is this? What country we are? Mars? Are we in Mars? My goodness. Diba? Magsalita ka, Sara. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ano pa? Magsalita ka. Ang ina ninyong lahat. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Alam nyo dito, sa style na to mga kababayan, nahulog sa patibong si Sara. Real talk mga kababayan, nahulog sa patibong si Sara. Parang ganito yan siya. Meron tayong malaking bahay. 'Di ba? Meron kaming malaking bahay. Nag-apply si Sara ng katulong sa amin. Pinainan ko. Pinainan ko ng pera, kinuha niya. So nung kinuha niya, anong sasabihin ko? 'Di ba? Pakinggan ninyo, mga kababayan. Ng tao doon sa video message mo. This is the girl. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Di ba? DepEd pala. Saan mo dinala? Sabi ko sa inyo mga kababayan, nahulog sa patibong si Sara. Ang ginawa kasi ni Lisa, actually si F.L. Lisa matalino talaga para sa akin. Kasi parang, syempre, Malacanang yan. Syempre, palasyo yan. Papasok ka, empleyado sa palasyo. Syempre, para mapagkatiwalaan ka ng tao, papainan ka. Di ba ganyan ang ginagawa ng mga mayayaman? Papainan ka. Pag kumagat ka sa pain, hulog ka sa bitag. Good luck sa'yo. Napainan. Ikinagat ang pain. Di ba? So, anong masasabi nyo ngayon? Narinig nyo, naggawa daw si Lisa ng written instruction kung saan kunin ang pera na envelope may nakatatak DepEd. So, DepEd, pag sinabi nating DepEd, sa DepEd mo gamitin. Hindi mo gamitin sa concert. Ginamit mo sa DepEd. Okay. Ginamit mo sa concert, nga. Siyempre, hanapan kang tao ngayon. So, ngayon, nung hinanapan ka, siyempre, mautak ka, gumawa ka ng resibo, nag-imbento ka ng pangalan. Kaya, hinanap sa'yo ngayon, gumawa ka ng resibo, tinanong ninyong Armed Forces of the Philippines, kung magkano ang gastos doon sa youth conference,
Humingi kayo ng certification, gumawa ng resibo na nakatanggap ng 15 million ang Armed Forces of the Philippines galing sa DepEd. Di ba? May written instruction. Kunin mo sa tao, may tatak, may sobre, may tatak DepEd. Nagamit mo, hindi natin alam kung saan mo ginamit. Ngayon, hinahanap na ng tao kung saan mo dinala. Gumawa ka ng paraan, imbentong pangalan. Tapos, para sabihin na nagastos nila, galing sa DepEd, nanood ng Armed Forces. Anong ginawa? Ang Armed Forces, nadawit pa. AFP. DepEd. Confi. Diyos mio marimar. Pinalabas mo nung ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Nasa frontline ng balitang yan, Man Enriquez. Ginamit mo. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS that were conducted, you use the fund of the Philippine Army. For our participants, we use the Philippine Army. For the students, they use the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Were you aware that this will be used to justify the 15 million payment of rewards by the DepEd? We are not, ma'am. Can we hear from Colonel Panopio? Mr. Chairman. Were you aware? We are not aware, Your Honor. You were not aware? Colonel Boransing. Thank you, Mr. Chair. We were not aware, Mr. Chair. Kaya nung nilaglag siya, nung nilaglag siya ng Armed Forces, bumawi ngayon si Lustay. Alam nyo bawi, kasi nilaglag siya dito, sabi ng Armed Forces, wala po kaming natanggap mula dyan. Hindi naman po totoo na tumanggap kami ng 15. Ito, 15 milyon na yan. Kasi gamit lang naman sa mga local yon. Ito, may ads lang. Nilaglag, kaya binanatan niya ang AFP ngayon. Hindi pinatulan ng Armed Forces of the Philippines ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa paggamit ng EDCA sites para sa humanitarian assistance and disaster response ng Philippine Air Force. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Francis Folve. Nagsagawa ng rapid damage assessment and needs analysis sa mga lugar na pinakanasalanta ng magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Habagat. Gamit ang Black Hawk helicopter, lumipad ang mga opisyal ng Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development sa Pampanga, Bulacan, Bataan at Tarlac. Kita ang lawak ng mga sakahan at residential area na lubog sa baha. Bahagi ito ng Humanitarian Assistance and Disaster Response ng Philippine Air Force. Nakipagbayanihan sa 11th Infantry Alaclan Division at Joint Task Force Orion ang Sulu LGU para maghatid ng tulong sa mga apektado ng magkakasunod na bagyo at habagat. Lula ng C-130 ng PAF ang 200 mula sa 2,000 sako ng bigas at 300 kahon ng relief items na dumating sa Villamor Air Base para maipamahagi sa mga nasalanta. Una na rin sinabi ni Defense Secretary Gibo Chodoro na handa ang US Indo-Pacific Command na umalalay sa HADR efforts ng pamahalaan. Ginagamit din ng EDCA sites para mas mapabilis ang tulong
sa mga kababayang nangangailangan. Pero di kumbinsido si VP Sara Duterte. Unang-una, kailangan siguro natin tanongin, no, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagawin for disaster preparedness and disaster response, o sinabi lang yon para lang may masabi patungkol sa EDCA sites. Sagot ng AFP. We do not actually address critics at this time, no. We actually report what is happening on the ground. So we can assure the Filipino public na ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas is closely working with all other government agencies and non-government agencies. Iisa lang po ang puso natin dito. Ang role po natin is tumulong. Wala po tayong ibang intensyon. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, the more na si Sara magyaw-yaw, babalik sa kanya. Kaya nga sabi ko, wag na kayo mamuna, wag na kayo magsalita, tahimik na lang kayo, gumalaw na lang kayo, tumulong kayo, magserbisyo kayo, kasi the more na maninira kayo sa ahensya ng gobyerno, AFP, PNP, si Baste, binabanatan PNP, si Sara, binabanatan EFP, o ano kay Pulong, presidente, lahat. Kaya pagdating ng panahon si Sara maging presidente, kung ano ang dinanas ni PBBM ngayon, dadanasin din niya. Bakit? Huwag kang mag-expect, Sara, na pag ikaw naging presidente, maraming susuporta sa'yo. Tandaan mo, dalawa ang magiging kalaban mo, loyalista at dilawan. Yung dalawang loyalista at dilawan, hindi ka tatantanan yan. Sa ginawa mo ngayon pambabatikos kay PBBM, darating ang araw pag naging presidente ka sa 2028, puputaktihin ka ng problema, mangayayat ka. Maniwala ka sa akin. Ang tanong, magiging presidente ka ba o makulong ka sa ICC? Tandaan ninyo mga kababayan, pag si Sara Duterte maging presidente sa 2028, dalawa ang magiging kalaban niya. Dilawan at pulahan. Yang dalawang yan, mangayayat si Sara sa kakabatikos ng dalawang yan, kakunting palpak ni Sara. Makikita mo araw-araw magsisilab, araw-araw magsusunog ng malaking mukha ni Sara yan dyan. Araw-araw may rally, araw-araw may nagrereklamo, araw-araw may sabi ko sa inyo, hindi naman siya po pwedeng magdeklara ng martial law. Kasi pag nagdeklara siya ng martial law, magiging Marcos Sr. II siya. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sa pambabatikos ni Sara ngayon, kay PBBM, okay lang, isa ka lang eh. Pag ikaw naging presidente, pulahan, dilawan, pinklawan, marami kang mangbabatiko sa iyo. Kunting utot mo lang, mali na yan sa paningin ng mga nakapaligid sa iyo, Sara. Maniwala ka sa akin. At huwag kang mag-expect na lahat ng politician ngayon na kay PBBM kumapit ay kakapit sa iyo. Ewan ko lang. Kung lalabas ang mga star fruit or balimbing fruit sa mga politician, mahirap dumikit sa'yo, Sara. Kung liberal lang ang tanungin, hindi didikit sa'yo yan. Nahihiya, ikakahiya ka nila. Totoo lang. Ikakahiya ka ng mga liberal politician. Hindi yan didikit sa'yo. Mas lalong kakalabanin ka niyan. Hindi mo ba alam, sa panahon ng tatay mo, kinalaban nila? Ni minsan wala kang narinig ng liberal kumampi sa kanya. Kinalaban siya. Kaya wag kang mag-expect kung manalo kang presidente sa 2028, 2, 3 ang magiging kalaban mo. Pinklawan, dilawan, loyalista. Yung 3 na yun. Baka madagdagan pa. So yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon. Maraming salamat Ma'am Lucy Vargas yan sa Hong Kong. Thank you so much po. Kita